ka po namin sa oras na ito, Panginoon, Lord God. Lord, you are worthy of all the praises, Lord God. Hallelujah, Lord God. Your name is the highest, Panginoon, Lord God. You are above all names, Panginoon, Lord God. Panginoon, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord, you are holy, Panginoon, Lord God. Yes, Lord. Sing the song, hallelujah, Lord God. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name, hallelujah. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. All creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. We give you thanks, Panginoon. We give you praise. We give you honor, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name, Lord. Amen. Meron na nung dyan. Ano ba siya? So, unahan? Ano ba yun? Amen. Praise God.
Masarap po magpuri sa Panginoon, no? Amen. So, amen, praise God. At ngayon po ay tayo dadako na sa isa pang gawain ng Panginoon. Karami nila dun sa kusina. Kung saan ay nais po ng Panginoon Diyos na ipahayag ang kanyang banal na salita. Tayo po ba ay gutom na? Hello? Dum na sa salita ng Diyos. Amen. So, yung po mga nandiyan sa labas ay Pasukin na. dito para Karami nila dun sayang sa po kusina. yung opportunity Amen. para matanggap po natin ang Blessing. blessing mula Lord. sa ating Panginoon Diyos. Karami na dun sa kusina. Papasok mo yung sa kusina. Karami nila doon. Ayan po, tuloy pa rin po tayo sa ating series, sa ating giving. Ang sa buong isang buwan ng January is about giving po yung ating topic. Ano po? So, yung first week ay ako po yung nagano doon. So, ang tinalakay po natin ay about the power of giving. So, kung ano yung nagagawa at kapangyarihan ng pagbibigay. Amen. So, sumunod ay si Pastor Roger. At yung tinalakay niya, so giving din yun, Pastor. Amen. Giving din po. At yung kay Pastor Daniel, so Giving hindi din po po. sa giving pa rin. Ngayon, ito po ay giving pa rin, but it's about the mystery behind giving. So nais ko pong maunawaan niyo at malaman kung gaano kahalaga yung pagbibigay. Kaya meron siyang mystery behind giving. Gusto niyo po bang malaman yan? Amen. Amen. So, kaya huwag po tayong lalabas, kailangan Pura. talagang naka-attention po tayo, naka-focus Amen. sa ating pagkinig. Para malaman po natin dahil sa pamamagitan nito ay yayaman tayo. Amen. Gusto niyo po bang yumaman? Amen. Amen. Praise God. So, yan. Yayaman sa- Titingnan po muna natin yung Spiritual. sa negative side, yung mga hindi nagbibigay. Kagaya po yung kwento noong isang alibugang anak, yung sabi niya, Itay, ibigay mo na sa akin yung kabahagi ko. Hatiin na namin. Buhay pa yung yung tatay niya, gusto na kuhain yung kanyang kabahagi, ano po, yung kanyang, ano tawag doon? Mana. Share niya sa kayamanan. Sobro naman yung anak na yun, buhay pa, kinuha na yung ano. Ang alam ko, pagka-patay na, saka lang binibigay yung mana, di ba? Amen. Pero siya, kinuha na niya. At nang natipon niyo yung kanyang kayamanan, siguro binenta para hindi naman niya pwedeng dalhin yung lupa doon sa ibang bansa. Kaya binenta niya. So, halos yung kalahati ng kayamanan na yun ay nagbenta niya. At pagdating doon sa ibang bansa, siguro bumili siya ng bahay doon, bumili siya ng kotse, at doon siya tumira. So, yun. At bukod pa ron, ay ginamit niya yun sa walang kabuluhang pamumuhay. Ano po, yung walang taros na sabihin natin, EBS yun eh. Alak, babae, sugal. EBS pala. So, yun po. Kaya, doon sa time na yun, na talagang gastos siya ng gastos, so lahat ng na pinagbentahan niya, yung kanyang dinala galing sa kanyang mana, na sa halip na ito ay palaguin niya at para doon sa kanyang magiging mga anak, sa kanyang pamilya, pero ang ginawa niya, ginastos niya sa walang taros na pagsasama. At dumating yung time na unti-unti naubos kasi lahat ay gastos, spent lang siya. Ginagamit niya doon sa mga payment na kanyang ginastos, ano po. Hanggang sa naging totally zero.
At meron pang may mga natira, may nabili siya, yung mga yung dating yung mga binili niya na napundar niya nung nasa ibang bansa siya, binenta niya na rin. At hanggang sa naubos lahat. So, ang problema, nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar na yun. Kaya dumating yung nangailangan siya. In want siya na ngayon. Kaya yun, naghanap siya ng solusyon para siya ay magkaroon ng ng financial. Dahil maubos na eh. Ayan, tingnan po natin. So, kaya yung title po natin ay Give, yung ating pinakang tema kanina po, Mystery Behind Giving. Pero kinukuha po natin ito sa isang sa Lucas. Give and it will be given unto you. So, di ba nagpapalitan sila, nag-aabutan. So, ayan. Sabi ko yan, kung makita po natin yung sa bandang baba na, simula kasi sa 11 niya nung nasa 40 na siya, but when he had spent all, so ibig sabihin talagang nagamit niya, zero balance. When he had spent all, there arose a severe famine in that land, and began to be in want. So talagang nangangailangan na siya. So, bakit na boss? Wala na, zero na. 0%, di ba? Dapat 100%. O sabihin natin, nagtira siya ng 50% para meron siyang iba pang gastusin, hindi siya nag-save. Sabi nga, di ba yung principle ng 70, yung spend mo lang, tapos yung saving mo dapat 20%. Ay kung 10 million yun, dapat magtira siya ng 20 million. Mali. 2 million pala sa dapat magtira siya ng 2 million. Yung 7 million lang ang dapat gastusin niya. Tapos yung pagkawang-gawa niya yung 10 bahagi, di ba? Sa mga nangangailangan, sa mga matutulungan niya, yung sa mga naging kapitbahay niya ron sa ibang bansa. Wala, talagang nilustay niya sa walang taros na pamumuhay. Kaya yun po, zero balance. There arose, yun po yung matindi, there arose a severe famine in that land. And he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field. Yun po, pinadala siya nung pinasukan niya doon sa farm o doon sa alagaan ng baboy. Citizen of that country, and he sent him into his field to feed the swine. So yun po, magpapakain siya ng mga baboy. And he would gladly have filled his stomach with the food that the swine ate. And no one gave him anything. So, makita po natin he spent all. At nung naghirap siya, wala na siyang pera, ay nangailangan siya, kaya gumawa siya ng paraan at yung namasukan siya, yung pinakamababang kasi yun yung tagapagpakain ng baboy. So kaya yun po. At wala man lang nagbibigay sa kanya. Bakit po kaya walang nagbibigay sa kanya? Dahil hindi siya nagbigay. Madamot, sabi ko sa likod. Sino po yung nagsalita ng madamot? So, yun po. Wala sa man lang tinulungan. Ibig sabihin lahat makasarili, sabi doon sa likod. So, ibig sabihin, talagang mahirap po pala pag hindi tayo tumulong o hindi tayo, kaya pag nangailangan tayo, walang magtutulong sa atin, di ba? So kaya, biruin niyo po yung napakasakit nun, na wala ka nang makain at talagang sa tindi siguro, nagadeliryo na yung tingin niya, kaya kahit pagkain ng baboy, gusto na niyang kainin. Kasi hindi siya marunong magbigay. Hindi siya marunong magbigay. Ayan. So dito po natin malalaman yung mystery behind giving.
So ito yung another side pa rin, yung negative side na yung mga taong hindi nagbibigay. Kaya wala rin nagbibigay sa kanya. Gusto niyo po ba yon? Na wala man lang tutulong sa inyo, walang nagbibigay sa inyo? Hindi po. Kaya dapat ang gawin po natin ay loob po tayo ng tulong sa mga nangangailangan. Share ng blessing. Ayan. So, sabi nga dito sa Tagalog, sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa walang namang magbigay sa kanya. So, walang nagbibigay sa kanya dahil siya po ay, sabi ni iba, kuripot. O madamot, o yung palad niya ay tikom. Boksinger pala siya. So, yan po. So, kaya halos kainin na niya yung mga bungang kahoy. Mabuti, kala ko iba yung kakainin niya eh. Yung pala may mga balat ng bungang kahoy na pinapakain. Siguro baka may tira-tira na medyo maayos pa, gusto niya kainin. So, ayun po. Kaya nangailangan talaga siya ng gusto, kaya wala siyang makain. Ayan. So, ang makikita po natin dito, ito po yung binibigyan din natin, binibigyan ng highlight. Kapag nagbigay ka, hindi yun kasama sa mga nagastos mo. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Meron sa proverb na sinasabi na kapag ikaw ay nagpahiram o sa mga nangailangan, parang umutang si Lord sa'yo. Nangutang si Lord sa'yo. Kaya ibig sabihin yung mga binigay mo, hindi pala yun expenditure. So kaya pag nagbigay ka, hindi yun kasama sa mga gastos. Nakuha po natin? Amen. Hindi kasama yun sa mga ginastos mo. Ibig sabihin, meron ka pang natira kahit naubos na. Dahil nagpautang ka eh. O nagbigay ka ng magandang loob. Amen? Hindi lang kasi sa pera tayo na pwedeng magbigay. Pwedeng material, pwedeng sa pinansyal, o pwede rin yung tulong natin, pagkain, o yung kabutihang loob na meron ka, yung pagmamahal. Gagantihan ka rin ang pagmamahal, di po ba? Amen. So, yung mga nagastos mo, wala na yun. Erase, wala na. Kaya yun nga po yung nangyari doon sa lalaki na ibang bansa at dinastos niya yung kanyang kabuhayan sa walang taros na pamumuhay. Ayan. Kaya you spent already, so nagastos mo na yun eh, you spent already, so you use it for your payment. Kaya kapag ubos na, wala ka na talaga. Ngayon, pag nangailangan ka, dahil madamot ka, hindi ka nagbibigay, hindi ka tumutulong, walang tutulong sa'yo, walang magbibigay sa'yo. So yun po yung nais ko pong ipakita sa inyo para maging open, hindi lang yung ating mind, yung ating puso, yung ating mga palad para sa pagbibigay. Dahil ito po pala, kapag ikaw ay nagbigay, hindi lamang sa church o sa mga nangailangan sa mga tao, yung pala ay hindi yun gastusin mo, kundi ibig sabihin na nanatili yun sa iyo. Credit mo yun. Kaya kahit maghirap ka, mayroon darating dahil nagpautang ka kay Lord eh. Diba? Sabi sa proverb. So yan po. Nakuha po natin. So yun po yung nais ko pong i-point out na bigyan ng diin, bigyan ng highlight na kung tayo po ay magbibigay. Kaya tinatanong ko po kayo ngayon sa oras na ito. Ano pong gusto nyo, maghihirap? So, ibig sabihin, kung gusto mong maghirap, hello? Kung gusto mong maghirap, huwag kang magbigay. Kagaya ng lalaki na nagutom. Pero kung gusto mong yumaman, umpisa mo nang magbigay ngayon. Amen? Amen. Glory to God. So, mabuti nakuha niyo po yung point. At tayo po ay magbibigay mamaya. Pero kung wala pa po sahod, edi hintay-hintay nyo na yung sahod. Ipon-iponin. Amen? Praise God. So yan po.
So kaya sabi yan, yung pangalawang binasa, una palang binasa ito, pero sana dapat sa una. Sabi sa Lucas 6:38, give, and it will be given unto you. Given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put onto your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Diba? So napakaganda po nitong itong verse na ito. Sabi niya, give and it will be given to you. Good measure. Pag sinabing good measure, ano yun? Ibig sabihin, Sukat. Tamang sukat. Walang hindi ka ng daya. daya. Ibig sabihin, walang daya. Eksakto. Diba? Kunyari, nagbigay ka ng pagmamahal, yung pala may iba ka pang minamahal, walang daya ka. Kaya pagdating ng araw, May kahati. May kahati siya sa pagmamahal. So much love. kaya pagka dumating yung time, yung nangaliwa rin yung yung asawa mo. Diba? Kaya pag tumulong tayo sa ating kapwa, darating yung time, tutulungan din tayo. Actually, hindi lang nakapokus po ito sa financial. Amen? But, yung good work natin, yung love, yun po, hindi po lang siya nakapokus sa finance, hindi sa mga material na bagay, sa mga magandang loob natin ginagawa. Kung ano yung binigay natin, yun yung ibabalik sa atin. Sabi niya, and it will be given to you. Good measure, hindi siya walang daya talaga. Pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Kaya kung ano po yung gusto nating gawin ng kapwa sa atin, dapat yun din po yung ginagawa natin. Amen? Ayan. Sabi nga po Diyos, magbigay kaya't kayo bibigyan ng Diyos, pustong takal, siksik, ibigay at umapaw, ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Amen? So, ni-research ko kanina ito, kaso namatay yung dito nandito yung mga comment na iba nawala. Ba't namatay kaya ito? Namatay siya ko sa Namatay ko sa? Nakita ko siya no? So, yun, matagal bago So, ayan. So, kaya pagka po tayo ay nagbigay, ayun po. So, meron kasing nagsabi sa akin na, Pastor, hindi yan dapat sa giving. Pero, ni-research ko po talaga siya na ginagamit din po ito sa sa giving, sa mga offering. At yun po, for the kingdom prosper, yung para sa iyo at saka yung mga magandang gawa natin na ating ibibigay para sa, kumbaga nag-iipon tayo ng mga kayamanan sa langit. Amen? Amen? Ayan. Give and it will be given to you. Ano po? Are you a giving person? Tayo po ba ay mapagbigay? Tayo ba ay nagbibigay sa mga nangailangan? So kailangan po yung mga kasagot niyan. Ano po? What does it mean to be a giving person? So, hello? Ibig sabihin, kung tayo po ay nagbibigay, yun nga po na yun din po yung gagawin sa atin ng mga taong ginawa natin ang kabutihan. Sabi nga, sa same measure, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.
Kaya kung ikaw ay nandaya sa iyong kapwa, ganun din yung mangyayari pagdating ng panahon. Kasi sabi doon kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mabuti na bagay, mabuting bagay yung aanihin mo. Kung ikaw ay tumulong doon sa wala siyang makain, pagdating ng time, hindi ka rin magugutom. Amen po ba? Amen. So yan po, kaya tayo po ay ini-encourage na magbigay. Kung ayaw po natin na maghirap, sabi pastor, parang relevant, parang iba yan Kasi kapag nagbigay, mawawalan ako Maubusan ako pag nagbigay. Hindi pala naubos. Yun pa rin ay credit sa'yo. Yun po yung tandaan natin na hindi tayo totally maubusan dahil merong natira. Yung binigay mo na yun ay hindi yun expenditure o hindi yun payment, kundi yun po ay yung kabutihang loob mo na ibinigay para doon ay nakatulong, kaya darating yung time, tutulungan ka rin. Amen. Amen. Kaya nga po, di ba? Yung kung ano yung tinanim mo, sabi niya, but this I say, he also sows sparingly, will also reap sparingly. Kaya, kung tayo po ay madalang lang magbigay, madalang din tayong o kung kukunti yung binibigay natin, kukunti rin yung ating matatanggap, yung aanihin natin. Pero kung marami, at sagana tayo magbigay, ibig sabihin, sagana din yung darating sa atin. Yan po yung principle ng pagbibigay, na kung tayo po ay nagbibigay, ay hindi naman natin talaga kinakailangan expect. Pero ito yung kumbaga, yung law ng salita ng Panginoong Diyos. Amen? Yan yung principle. So, sabi po dun sa 7, let each one give us in as he purposed in his heart, not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver. So, mahal ng Panginoong Diyos yung masaya Masaya na magbigay. nagbibigay. Amen. Mamaya, nagbigay ka, sama pala ng loob mo. Kaya, pag pagkain yung binigay mo, nahirinan tuloy yung binigay mo kasi. Pag-uwi mo ng bahay, di ka makatulog. Oo nga So, dapat pag tayo po yung nagbigay, hindi yun tayo napipilitan lang. Kundi masaya dapat tayong nagbibigay dahil nakakatulong tayo. Iba yung expression ng iba, talaga, ang saya-saya ko, ang gala ko dahil nakita ko yung natuwa siya, natututo sila at tuloy magpasalamat sa Panginoon Diyos. Amen. So, marami po mga benefits yung pagbibigay. Kaya yun po yung mystery behind giving, na hindi pala nauubos. At iba, di ba sa pa ng mga nakaraan, na kapag yung bahagi na meron ka, kunyari, o 1/8 lang yan, binigay mo, sabihin natin 1/4 binigay mo, yung kabuuan ng 3/4 na yun, dahil binigay mo sa Panginoon Diyos, lalo na kung nagbigay ka sa Panginoon, yung kabuuan po na yun ay hindi matatats ng Diablo dahil yan ay holy. Nagiging holy po siya. Kaya hindi basta madadaya ka, hindi ka basta mananakaw dahil ibinigay mo yung para sa Panginoon. Amen? Sabi po dyan, is God multiplying your money so that you will have even more to give? So, yun po yung kasunod rin sa 2 Corinthians chapter 6. Doon sa baba doon, sabi doon, kapag ikaw ay palaging nagbibigay, hindi ka mawawalan. Dahil yung Diyos mismo ang magpo-provide para ikaw ay sumagana sa pagbibigay. Hindi ka niya pagkukulangin dahil nandun yung puso mo na handa ka laging magbigay. Diba? Parang lang yan yung sa baso, na pag nilagyan ng tubig yan at nandyan lang,
hindi mo binabawasan, hindi mo iniinom, hindi yan nilalagyan kasi puno pa eh. Diba? Pero once na ininom mo yan, naubos, o di ko wala na naman, empty na naman, lalagyan na naman ulit. Pero kung hindi ka nagbibigay, walang babalik sa'yo. Amen? So, if not, kung sabi po dyan, di ba, is God multiplying your money so that you will have even more to give? Pero kung hindi sabi dyan, it may be that you are selflessly using your money. So ikaw lang talaga yung gusto mong gumastos, ikaw lang yung bumili ka ng mga magandang damit, yung mahaling mga alahas, in-spend mo para sa'yo, ano po. Kaya talagang ubos-ubos kagaya ng nangyari doon sa yung alibugang anak na yun, na inubos niya lahat. For for me, and for mine. Myself. So lahat sa kanya. Kaya yun po, nung naghirap siya, walang tumulong kasi hindi siya nagbibigay. Kaya yan po sabi niyan, if not, it may be that you are selflessly using your money on your own desire. Kaya sabi rin po dyan sa James chapter 4 verse 3. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasure. So, para lang sa mga luho mo, yung mga gusto mong bilhin, yung gusto mong gawin. Kaya, dumating yung time na pinapos ka, walang tutulong sa'yo dahil hindi ka marunong tumulong sa kapwa. Amen? At napunta nyo, wala. Hindi pa, meron pa. Yan. Ayan. Sabi yan, God has promised, if we give much, will be given to us. So, di ba, yung sabi doon sa John 10:10, if we give much our life, if you give God your life, He will see you that you have an abundant life. Kaya, di ba, kapag kagaya yung napansin ko talaga simula nung naglingkod ako sa Panginoon, talagang nandun yung pagbaha ng pagpapala. Pero nung hindi ko pa nakilala si Jesus, at least nung nag-umpisa pala ako, nung hindi binata pa ako, kasi nandun din yung puso ko na talagang lagi akong tumutulong sa pamilya ko. Marami akong pagka 20 December, dalawang karton yung dala ko. Kahit maliit na yung sahod ko, ano po. So talagang simula ulo hanggang pa, yung mga pantalon, na damit, mga spas, kinelas, ay tuwing ano po, kahit maliit lang yung sahod ko, nagtataka nga ako bakit marami akong naiipon. At nakaipon pa rin ako sa bangko noon. Ang sahod ko lang nung tanda ko, 27 yung umpisa eh. 27 pesos. Naging 64. Pero nakaipon ako ng mga 6,000. Katabi lang namin kasi yung Metrobank eh. Kabilang kalsada lang, kaya doon ako nagde-deposit. Ang problema yung nipon ko, hiniram ng tita ko. Kaya, ayun. Pero, di ba sabi nga, pagka nagpairam ka, ay ibibless ka. Kaya alam ko rin talagang napakaluwag ng buhay. Yun nga lang nung nag-asawa ko, nagkaroon na kami ng parang humigpit. At yun, kabi-kabila utang, nagkaroon din ako ng trials na gano'n. Na sabi ko, paikot yung utang ko, paano ko ito mabayaran? So, kaya nagsulat ako doon sa logbook. Sabi ko, paano, gusto ko Lord magkaroon ng isang small business. Gusto ko magkaroon ng bahay.
At pati nga electric fan, TV, ref, nandun nakalagay lahat eh. So praise God dahil lahat ng yun ay nagkaroon ng katuparan. Dahil yun po, dininig ng Panginoong Diyos. Kasi marahil, nakita rin ng Panginoong Diyos yung puso ng kanyang mga anak na talagang nandun yung pagsunod. Ano po? So, yan po. Sabi niya, if you give your life, at nung nakakilala nga po ako sa Panginoon, sabi ko, napakahirap bago ako makakilala, palibot yung utang. Paano kayo mabayaran? Nung una talagang ganun pa rin, mahirap pa rin, pero sabi ko, tiis lang. Hanggang sa dumating yung ilang taon, ay nakaka-recover na po. Minsan nga sabi nung biyanan ko, ano ba yung asawa mo? Wala namang nangyayari, kulang pa rin, pauwi mo na nga yan. Nandito po ako nung sa Alcobar. Pero doon, na-nurture ako ng Panginoong Diyos. Doon ako, sa loob ng isang linggo, 3-4 na beses ako napunta ng church. Halos gusto ko nandun tumira eh. At doon po talaga lumago ako ng gusto. Doon sa BOL, Bread of Life yun eh. At nag-aaral kami, nag-study. Tuwing gawain, ako, worship, practice, BS. Yogi, malapit na maging pastor yan. Amen, amen. Kasi talagang marami kang matutunan pagka nasa church ka palagi. Kaya mapalad yung mga nakatira sa church. Brother Ogie, nasa si Brother Ogie, parang hindi ko na sulya pa na. So yun. Kaya si Pastor Roger, isa na lang example natin. Kahit talagang minsan financially talagang kinakapos siya, pero makikita natin yung favor ng Lord sa family niya. Nandun yung matatalino yung anak niya, hindi nagkakasakit, talagang protected, di ba? Kaya yung kahit medyo mataba siya, ay nandun yung lakas. Hindi halata. Hindi halata. Hindi halata dahil. So kaya, di ba sabi niya, if you give your life, He will see that you have an abundant life. Di ba, Pastor? Abundant life. So kaya, yan yun, sabi ng John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Pero si Jesus, I have come that they might have life and they may have it more abundantly. So di ba? So hindi ko sukat akalain na magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng medyo matatag na rin yung business namin. So kaya, at saka yung nandun yung kalusugan ng mga anak ko, kahit ako mismo, di ba? O umabot na, magsi-62 na ako. Pero, Parang ano lang 40 lang yun na dahil, nandun po yung, kasi, once na pag ikaw ay nag-commit, ano po, kaya ibigay natin. Hindi lang pera ibibigay natin, kundi yung ating time. Yung ating commitment. You know, yung ating talent na binigyan ng Lord, na hindi yan para sa sarili ninyo, kundi common yan para ma-benefits ng mga kapatiran. Kung may boses ka, kagaya ni Sister Angie, talagang nakaka-bless. Wala ba kayong mga kamay? Wala na tayo sa boys, Sister Angie. At dati mahihain yan. Pero ngayon medyo mahihain talaga. So kaya, yun po, ibigay po natin hindi lang yung financial, hindi yung buhay natin sa Panginoon. Sabi diyan, if you give your life, He will see that you have an abundant life. Amen. Example po yung, kumbaga, isang buhay na patotoo yung aking pamilya. Ayan po. Kaya, magbigay na po tayo sa Panginoon. Lahat. Kumbaga, all out para sa Panginoon. Kasi, ang buhay nito ay galing sa Kanya, kaya ipagamit po natin sa Panginoon. Sabi niya sa di ba? God has promised, if we give, much will be given to us. Will be given unto us.
Kaya yun po yung sikreto po ng pagbigay. The mystery behind giving. Hindi ko po sukat akalain na yung mga anak ko ay mga talagang umabot doon sa punto na talagang ako po nabibless doon sa mga anak ko dahil nandun po yung talinong binigay ng Lord. At success, masabi ko po success sa buhay yung mga anak ko dahil glory to God, dahil yun ay kay Lord, hindi po sa amin na pagsisikap. Dahil ako po ay talagang naglingkod sa Panginoon kahit antok yan o pagod. Sabi ko, Lord, pwede ba magpahinga kahit 10 minutes, idlip lang ako. Kagaya nung agila na lipad ng lipad, hindi niya pagod. Pag-gising ko, bro, nanumbalik yung lakas ko. Talagang tuwa-tuwa ako habang nagdadrive ako, nagpipray ako. At sabi ko, kala ko doon sa kongregasyon lang ako luluha. Habang nagdadrive ako, naiiyak ako dahil tinugon ng Lord yung panalangin ko na muli. Kumbaga, antok na antok at nanghihina ka, pinalakas ng Lord. Hanggang sa nakabalik ako uli doon sa exit 8. Doon yung aming anniversary. May hinatid ako sa bata. Kasi nung the day after, ay pagod na kami dahil preparasyon, paghatid sundo. Siyempre nung araw ng anniversary na talaga, ay kunti pa lang yung aming transport. So praise God dahil nandun po yung blessing ng Lord, nandun yung protection. Ganyan po, kahit na kami minsan nakakaidlip, tapos pagka may time na lagi kang puyat sabi mo, hindi mo malalaman na kaya kaliwa ako o kanan, parang nawawala ba na block, mental block. So kaya, pero praise God dahil safety pa rin po kami at hindi pinapabayaan ng Panginoong Diyos. Di ba, Pastor Roger? Amen. Praise God. So salamat po sa Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So kaya, I'll encourage you. So, in summary, sabi ng Lucas 6:38, is a powerful call to generous giving in all its form. So lahat ng klase ng pagbibigay in all its form. Ano po? Assuring that an abundant, magnified return follows a truly giving heart, whether in material things, mercy or love. So yun po, hindi po lang yan basta nakapokus doon sa financial. Amen. Sa lahat po ng bagay. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya I encourage po ang bawat isa. Ano kung gusto nyo maghirap? Huwag po kayong magbigay. Pero kung gusto nyo pong yumaman, mag-start na po kayo magbigay. Amen. That is the mystery behind giving. Amen. Amen? Muli palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po tayo. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan dahil minsan na naman, Panginoon, kami ay tinuruan po at ipinakita yung mga kahima-himalang bagay, Panginoon. Lord, salamat dahil nakita po namin yung point, yung nais mo po na kami ay maging abundant, maging prosperous. Amen. Ayun po pala yung susi na kami ay dapat magbigay. Gustong takal, siksik, liglig at umabaw. Yes, Lord, dahil hindi po ang ibabalik sa amin. Hallelujah. Glory to the living God. Maraming po salamat, Lord God, dahil ikaw po yung nag-open ng bawat mga puso, ng mga kaisipan, ng aming mga palad sa pagbibigay. Hindi lamang po sa inyong dakilang gawain, kundi sa mga taong nangangailangan po. Kaya maraming po salamat, O Diyos na dakila. Nawa, Panginoon, ang mensahe mo po ito, Panginoon, ay magrema, may apply ng bawat sa ng mga kapatiran, Panginoon, upang, Lord, hindi na po maranasan yung mga kahirapan, pagkos kasaganaan, Panginoon. Ito po pala yung susi sa kasaganaan, ang pagbibigay. Open heart, open mind. Yes, Lord, maraming po salamat dahil ikaw po yon behind the mystery of giving, Lord.
ikaw po yung nagpapala sa bawat mga anak mo, lingkod mo, na mayroong mabuting kalooban. Yes, Lord. Kaya muli sa iyo po namin ipinapatungkol ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa napakagandang mensahe ng ating pastor na si Pastor Joel Alexander po. Ayun, nakakatuwa na about sa giving yung ating kayang topic po na isa sa mga bagay na minsan mahirap gawin, pero alam niyo ba na tayo mayaman na? Amen. Hindi pa binibigay eh. Pera na lang kulang. Hindi. Tayo mayaman na dahil tayo po ay nag-iimbak ng Langit. kayamanan sa langit. Amen. Amen. At anong tawag dito? Giving. Ito po, iwanan ko lang din yung sa Proverbs kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Amen. So for our short exhortation, may we call on for our Mrs. Robin Canyaleta. Tama po ba? Si Anggi nga. Magandang umaga po muli. Ako ay isang blessed ulit dahil nandito na naman ako para magbahagi ng salita. Salamat sa Diyos sa panibagong taon. Nadagdagan na naman yung edad. Pero, it's just aging. Sabi nga. Pero salamat sa Lord kasi isang pribilehiyo talaga na tuwing tatayo ko sa unahan. Yung tuhod ko talaga parang nag-shake. Hindi ko alam. I cannot contain the Holy Spirit within me kapag tumatayo ko sa unahan. Yun eh. Yung parang pagpapala ng Panginoon. Yung pagkakataon na binibigay to stand in front of other people para magturo ng salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Dahil ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, muli Lord God, narito po kami sa umagang ito upang pag-aralan, Panginoon, ang iyong salita tungkol sa pagbibigay, Panginoon. Nawa bawat isa sa amin ay bigyan niyo po ng knowledge and wisdom to understand your word, Panginoon, upang maihayag ko na maayos, Panginoon, ang iyong salita at maunawaan yung makikinig, Panginoon. Muli, Lord God, samahan niyo po ako. Ikaw po ang siyang magsalita sa unahan. Ikaw po ang siyang mahayag at maparangalan. Sa iyo po ang pinakamataas na pupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa tayo pa? Sa Lucas? Sa Lucas 18:10 to 14 po. Ito pala. Yan, basahin po natin. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin na ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Nakakalungkot po yung panalangin ng isang tao na yon. Yung the tax collector. The Pharisees and the tax collector, mas familiar kasi ako dito. Ginawa namin to as a missionary. Ako nagturo talaga nito. Kasi yung panalangin ng taong tax collector na yon, hindi nakalulugod sa Panginoon. Although honestly, that time, malaki yung binigay niya kesa doon sa Pariseo. Diba? Ang gusto ng Panginoon kasi sa atin, hindi yung kapag lumapit tayo, hindi yung parang, Lord, hindi ako katulad nito. Kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Nagbibigay ako, nagaganto ko, ayaw po ng Panginoon. It's a hypocrite. Kasi, even a small thing sa ginagawa natin ng lihim para sa Panginoon o sa kapwa natin, alam ng Lord. Hindi na po natin kailangan sabihin. Kasi alam niya na yon. The Lord looks in our heart.
doon siya nakatingin. Alam niya ang bawat simple, maliit na bagay. Alam niyo po kung sinong kinalugdan, kung magkano yung binigay ng Pharisee na sinabi niyang makasalanan, barya. Pero yung tax collector, malaki po. Tama ba ako? Paso parang baliktad. Baliktad, no? Yung palang yung Pariseo, di ba ang Pariseo, mga mapipera sila eh, that time, the Old Testament. Kung babalikan natin, mas malaki yung mga yung mga pera nila sa mga tao. Yung tax collector, that time, hindi siya makatingin sa Panginoon. Hindi siya makahingi o makatingin man lang para sabihin, Lord, narito po ako. Alam niyo ang ginagawa niya. Humingi siya ng tawad at umiiyak siya sa Panginoon. Nagsisisi siya kasi ang tax collector naniningil ng buwis, di ba? Sobra kasi yung hinihingi. Tsaka alam niya na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yung paghingi niya ng tax. Although, it's His work that time para mamolekta ng buwis. Kaya yung time na yon na lumapit siya sa Lord, parang yung panahon natin ngayon sa atin na may mga tao na kumukuha ng mga buwis. Kahit hindi nila gusto, pero yun yung trabaho nila eh. That's the nature of it, their works. Ang nakakalungkot po, yung mayaman na malaki ang binigay, hindi po yung kinalugdan ng Panginoon, kundi yung tao na nagsisisi sa ginagawa niyang kasalanan, na alam niya na kasalanan. Di ba nakakalungkot po sa mundo natin ngayon? Although alam natin, minsan, kasalanan ito, nagagawa natin. Ang isa sa kasalanan, the 10%. Sa 100 pesos, let's say, 10 piso lang yung para sa Panginoon. 90% yung may spend natin. Sa 1,000, only 100 for God. 900 yun sa atin. Di ba? It's more. Napakalaki. Nai-enjoy natin yung mas malaking bahagi. 10% lang sa Panginoon. Tapos minsan hindi pa natin kayang ibigay. Pero yung libreng hininga na meron tayo ngayon, isang malaking pagpapala. Blessing ng Lord yun. You're still sitting in the chair na meron ka ngayon. Yun ay isang malaking pagpapala ng Panginoon. Yung buhay na meron tayo ng mga pamilya natin nasa Pilipinas, pagpapala yun. Kaya tuwing magbibigay tayo, linisin po natin yung puso natin. Ito ay bahagi lamang ng parte natin para ibigay sa Panginoon kung ano yung nararapat para sa Kanya. Yun yung kinalulugod ng Panginoon. May narinig akong kwento sa isang matandang pastor na merong umaten na isang babae, tapos isang mayaman lalaki. Yung babae ay balo at wala na siyang asawa as in wala siyang kabuhayan. Ang pera niya ay barya lang. Tapos yung isang mayaman lalaki, 1,000 ang tinides niya sa unahan. Pero alam niyo ba kung sino ang kinalugdan ng Panginoon? Yung babae na sa kahuli-hulihan, na halos pambili niya na lang ng tinapay ng araw na yun, wala siyang pera. Binigay niya po. Yun po yung nakalulugod sa Lord. Hindi po yung malaking tithes and offering na ibibigay niyo pero wala yung puso niyo. Ang gusto na Lord yung puso natin. Ano yung pagbibigay? Minsan nga, mas gusto na Lord yung buhay natin eh. Bigay mo. I-share ko lang po. Kasi anong-ano ko dito eh. Minsan dumadating yung time na honestly, hindi sapat yung sahod ko. Sorry Lord, sapat. Sapat ang biyaya ng Lord. Minsan talagang empty pocket ako. Pagpupunta ako dito sa bahay-sambahan, sabi ko, Lord, I know that you know everything. Kasi sinesend ko lahat. Kasi yung tatay ko may sakit. Tapos yung pamilya ko, talagang kung tutuusin, kulang. Sabi ko, Lord, alam ko, ayokong dayain yung sarili ko. Alam ko, tinitingnan mo yung puso ko. Katulad yun, kaya na-bless ako doon sa John 10:10. Yung buhay natin, na ihanda natin, ibigay at ipagamit sa Panginoon, yun yung kalugod-lugod. Hindi po yung pera na ibibigay natin kasi ang Lord mayaman eh. Actually, hindi yun na kailangan yan. Ang kailangan niya yung obedience, yung puso na meron tayo, yung buhay na pwede natin ipagamit sa Kanya. At sa pagbibigay po natin, yung puso natin, yung tinitingnan ng Panginoon. Kaya kung magbibigay man kayo ngayon, yun ay galing sa puso. Dahil yun ay nararapat para sa Lord. Everything is given to us. Kung anong meron kayo ngayon, yung mga anak nyo, yung bahay nyo, kung anong meron kayo, pagpapala ng Panginoon. Tayo, ako talaga blessed ako.
sa madaming bagay, sa madaming pribilehyo na binigay sa akin ng Lord. Hindi lang sa... Actually, doon ako tumitingin sa mga problema eh. Doon sa pagpapala ng Lord. Minsan, overwhelmed tayo sa dami ng problema. Pero kung titingnan natin, ang buhay natin ay isang patunay na pagpapala ng Panginoon, dapat tayo maging magpapasalamat. Salamat po sa Panginoon. Sa Kanya po ang pag-uuri. Pwede na po tayo magbigay. Nakakatay na yan. Tinatawagan po si Bro Fermin para sa kanyang alay na awitin para sa Panginoon. Si Ariel Rivera. Tayo lang po natin. Secret. Makaka-bless niyo yung sinabi ni Okay, Ninang saan na mo. si Kepermin? Diyan na? Okay. Na din. Okay. Ladies and gentlemen. Ayan. Sound check, sound check. Wala ba kayong mga kamay? Next Friday, sa atin isa naman pala next Friday. Ako ngayon. Lamig. If you believe in yourself, if you believe there's someone who wants to life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For thy yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For thy yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will
hamon. Sa next week na lang ha. Wow, galing. Pagpakan natin sa Lord. Sorry. Next week na lang yung hamon. Si Ate Risa daw eh. For... Kakanta ba? Yes, for our closing prayer po, may we call out to Mr. John po for the closing prayer. Opening mo na. Sorry. Offering prayer. Offering prayer. Opening. Prayer po muna. Hands mo natin yung mga kaloob. Hallelujah. Pray na po tayo. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, muli Panginoon, ito po ay kaloob na galing sa aming mga puso. Dalangin ko po, Panginoon, na palaguin niyo po ang iyong banal na salita sa lugaring ito, Panginoon. Magamit ang mga pananalaping ito, Panginoon, upang maipahayag namin sa iba pa na hindi pa nakakakilala, Panginoon, the expansion of your kingdom dito sa lupa, Panginoon. At nawa, Lord God, ang bawat isa ay pagpalain niyo po, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, Lord God, ng kanilang mga kumpanya na pinagtatrabahuan. At dalangin ko, Lord God, ang bawat isa ay magkaroon ng isang peaceful heart, Panginoon, sa kanilang mga pagbibigay. At sa mga hindi pa nakapagbigay, Panginoon, pagpalain niyo po sila upang sa susunod, Lord God, magkaroon sila ng oras o puso na para magbigay para sa iyo. Muli, Panginoon, sa iyo namin tinataas ang lahat ng bagay at binabalik ang kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, tayo dumako sa bahagi ng ating pagbibigay ng testimony ko. Sino gustong yung birthday... Ayaw nga pala, yung ating birthday boy ba o... Boy and girl. Boy and girl. Makita ko pala si Jalin pala eh. Nais kong masalamatan si Lord dahil sabi nga ayaw man o hindi, dating tayo dyan. Ang papala ng Lord dyan eh. Amen. Di ba, tingin sa pagdagdag ng edad eh. No, hindi pagtanda yan. Papapala yan ng Lord. Amen. Kasi kahit na matigas ang ulo natin, extension pa rin tayo sa Lord, di ba? Enjoy lang natin yung paglilingkod sa Panginoon at ang pinakamahalaga yung pamilya na binigay sa ating first ministry ng Lord ay nandun lagi yung pag-ilos niya. Kaya pinagpapasalamat ko sa Lord yung pamilya ko, yung trabaho ko na bagamat financially ayaw magpasal eh, pero nagbigay din isang buwan pero sabi ko pamahid lang eh, pero okay lang. Glory to God dahil sabi nga lahat ng nagaganap sa atin, everything has a purpose na paggalingan sa Lord na may pagtuturo. So sa Diyos ang pagpapurihan sa dagdag na edad sa amin. So sa Diyos ang pagpapurihan. Amen. Sino, Robs? Magpapasalamat. Sige. Magpapasalamat ako sa Lord sa panibagong buhay. At this is testimony, di ba? Bukod sa pagpapasalamat. Kasi meron akong naranasan. Pinost ko to sa Facebook ko. Nung nag-start ako magbasa ng Revelation, di ba lagi ako nahingi ng sign sa Lord kung ano yung babasahin ko every time I open the Bible. Dinala niya ako sa Revelation. Kasi minsan nag-worry ako sa mga nangyayari sa mga gulo sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa. Tapos, right away, nagpe-pray ako para sa mga Kristiyano pinapersecute sa ibang bansa. Sa Iran? Yes. Yan. Sa iba't ibang bansa, honestly. Nung binigay niya sa akin yung sinampal ako ng katotohanan. Honestly. Sabi niya dun sa sulat kay Chan, sa 7 churches. Unang churches pa lang. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Talagang iyak ako nung sobra. Iyak ako nang iyak para akong tanga. Sabi mo sa ako, ano nangyayari sa'yo, Ruby? Sabi ko, okay lang ako. Read the Bible. Talagang bawat isang churches, isang araw yung ginawa ko. Kasi pinag-aralan ko talaga siya. Noong nakakatatlo pa lang. Nanaginip ako pagkagabi. Sobra yung dadating na Kristo. Sabi ko, Lord, panaginip ba talaga yun? O pinakita mo sa akin? Kasi nagre-review ako ng mga sinasapian
night. Morning yun eh. Sa panaginip ko, pamangkin mismo ng asawa ko kasi yung mga pamangkin niya sa Manila nakatira. Mga matitigas talaga ang ulo. Kina-cast out ko yung demons. Nung masyado ng malakas, may yumakap sa akin. Kinuha niya ako tapos dumating yung dalawa eh, pastor. Sobrang hindi mo makita. Nakaputi sila. Nakabalot ng kulay gold yung may kiss nila. Hindi mo makita yung mukha. Sabi ko, this is God. Nanginginig yung tuhod ko. Kinikilabutan ako. Kasi, bumaba yung dalawa. Pero yung naiwan si Jesus Christ, all the powers, binigay sa kanya. Siya yung pinamahala. Tapos, paakyat na ako nung paakyat na ako talaga kasama yung iba. Pagkatapos nun, siya na yung nag-cast out ng demon dun sa babaeng sinasapian. Tapos sabi ko, tara na. Sabi ko dun sa mga Kristiyano. Sabi ko, akyat na tayo. Umangat na ako. Tapos bumaba ako kasi may nagtanong sa akin, sabi, Ruby, paano kami? Sabi ko, mag-pray kayo. Mag-ano kayo sa Lord. Magsisi kayo sa kasalanan nyo. Sabi ko ganun, tapos umiiyak na ako kasi nga may padating na yung mga yelo umuulan. Tapos merong mga gulo. Sobra talagang magulo na that time. Yung iba, sa paikot, million talaga yung umakyat. Pero ang daming naiwan. Sobrang dami pong naiwan. Tapos sabi ko, bumaba ako sa ko, teka lang, ba't nandito ako? Nagkaroon ako ng question. Pero sa puso ko, alam ko, nasa akin si Lord. Kaya ang tanong ko dun sa isang naiwan, sabi ko, hindi ko siya kilala. Pero alam ko, Kristiyano siya. O sabi ko, ba't ka naiwan? Di ba paangat na kayo? Sabi niya. Sabi niya, hindi ko nga din alam. Tapos umiiyak na sila kasi nga sobrang nervous na. Sabi niya, nag-alinlangan. Ibig sabihin, yung pag-aalinlangan natin, malaking bagay sa Panginoon. Yung po yun. Yun sinabi ko sa'yo, mamala. Yung tumawag ako. Sabi ko, ang question ko, paano ba to? Ba't ako naiwan? Yung puso ko, handa ako magpagamit sa Lord. Hanggang sa na-confirm yun, sabi nga ni Mamala, meron ka ba na gagawin sa mundo? Kasi every time na parang dinadagsa ako ng problema, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, gusto ko nang magpahinga. Sabi ko talaga, may ganun. Tapos iiyak ako na nakaganon. Tapos sabi niya, teka lang, aalis ka na. Ang dami pang kaluluwang naliligaw. Aalis ka na? Iiwanan mo ko? Yun yung lagi ini-impart sa akin ni Lord. Kaya yung parang confirmation, ng revelation sa akin, madami pang kaluluwa tayong mawiwin sa labas. Huwag po tayong maging tamad. Kailangan po nating mawin sila. Dalhin natin sila sa bahay-sambahan. Makita po sa ating mga buhay kung paano yung pagkakilala natin sa Panginoon. Hindi lang yung a-attend ka ng church. Makita sa buhay natin. Paging good example po tayo. Para hindi tayo maiwan pagdating ng Panginoong Jesus. Sa Diyos po ang papuri. Salamat po muli. Batiin natin ang isang happy birthday, yung pagdalawa nating birthday girl at birthday boy. Palapakasin natin sila. Ang mabuhay nila. Salamat sa Panginoon sa kanyang mabuhay nila. Wala kayo pa salamat. Kaya ba, announcement lang. Announcement po. Amen. Sige po. May ballpen dito. Pala, kaya tiro dito. Ay po, sa mga bago po, ina-announce ko lang po na malapit na po yung anniversary ng church. Nawa kasama namin kayo sa mga bago. Sino yung mga bago dito? Taas po kamay. 1, 2, 3. Yan. May mga ano po tayo, kung gusto nyo sakaling mag-build ng Ate Ruby, kausapin nyo, yan. May code, dress code. Pero kung wala naman po, mag-formal na lang po kayo. Formal po, formal dress. O kaya sa mga lalaki, code. Ayan po, bali next week, magkakaroon po tayo ng meeting. General meeting ulit regarding, ang pupukusan natin ng meeting is yung sa mga pagkain ng per group. Actually, may mga plano na yung mga leaders ng mga kanya-kanyang group na mga luluto, ilalatag po, tapos pag-uusapan na lang po natin yung ambagan. Ano ba, ambagan per tao ba, per group. Kasi kailangan ma-finalize siya. Kasi kung ilan lang yung magdi-decide, yung mga leader lang, dapat pakinggan din natin yung bawat isa. Kung gusto nyo yung sa mga generous, katulad di kayo dyan, sagot niya ng isang putahe. Ayos kaya dyan. Ano yung luto yung kaya dyan? Beef steak. Beef steak, ayun. Ay, decide na. Walang desisyon. Kasi
Ano ko nag-send ka? Ano pa? Sige masabi, kung sino po yung generous dyan, ano po, may pag-cooperate po kayo sa, nasa pa si Ate Joy. Siya po kasi yung head ng admin. Ako po, sahod ko na rin yung 10 tayo. Wow, tingnan mo no. Hindi ko walang pilitan ta. Secret yan. Ayan, sige po. Ano may pag-coordinate po kayo sa mga leader po ng ng admin? Ang kakusapin niyo po si Kuya Gray, hindi po si Kuya Gray kasi sa tutugtog pero hindi siya magluto pero siya po yung part ng admin. Sa si Ate Joy, wala kasi si Ate Joy dito eh. Saka yung asawa ni Kuya Gray, asawa niya si Ate Rosa. Para po yung mga malulutuin, ang mga kupo natin si Kuya Fred, si Kuya Arnel, si Kuya Jan, ayun naka-assign po magluluto. Kasi may mga kusang kusang palo na tinatawag sa Tagalog na magluluto, ano na po yan. Makipag-coordinate po para hindi po madoble. Baka kaya ate adobo, tapos adobo rin pala rito. 3 adobo. Magkagulatang ngayon. Kasi ako alam mo lang adobo eh. Ayun. Sige po. Ayun po, tapos yung mga uniform po, ay yung mga mga damit po dumating na sa mga next week po natin papamahagi rin. Yung mga damit na mga order kasi mga wala pang na mga nag-order, pag-pray natin na makarating yung niya, parating na. Sige, mag-order na po kayo kasi parating na. At mamaya po magkakaroon tayo ng meeting sa music team. Pag-usapan natin yung mga yung evaluation. Magkakaroon tayo ng evaluation tapos i-finalize na yung mga lineup talaga. Para hindi na pabago-bago. Sige po, yun lang po at tinatawagan ko na po yung mag-closing prayer, si Kuya John. Sige po. Kaya po tumayo lahat. Hallelujah. Ito na yung nakuha natin ang ating mga parte. Kung paano nga natin ito i-impok sa ating puso at isipan. Yung yung Word of God na nakuha natin ngayon. It's up to us. Naway mapagyaman natin ito. Salamat po Panginoon sa araw na ito Panginoon. At tunay nga Panginoon na kami ay we emerge victorious Lord dahil kami ay nandito Panginoon. Mas pinili namin Panginoon na nandito makasalamu ang bawat isa na magpuri sa iyo Panginoon. Salamat po sa buhay ng lalo na po mga bagong dalo Panginoon. Nawa nga po Panginoon ay patuloy silang lingkod sa iyo Panginoon, even in your in a simple way Panginoon, lalo na sa pagdalo nila Panginoon. Hallelujah. Salamat po Panginoon. Gayon din po Lord sa mga kapatid ko Panginoon na sama-sama po ang mupunta nga po rito Panginoon. Gayon din po Panginoon sa pamunuan ng iglesia nito Panginoon. So rin nga pinagpala mo sila Panginoon. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa iyong word Lord about giving. It's a month-long in-exhaust po namin mabuti what giving is all about Lord. Doon nga Panginoon na napaka sarap na ikaw ay makapagbigay sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa gawain ng Lord, instead na ikaw ay bibigyan. Dahil tulad nga Panginoon na ibig sabihin pag nakapagbigay ka, meaning mas pinagpala ka at unang-una dahil you have the means. The Lord gave you the means na nagagamit mo, katulad na yung trabaho na nagagamit mo, hindi lang ikaw makapagbigay ng pagpapala sa iyong mahal sa buhay, gayon din sa bawat sa mga nangailangan sa iglesia, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, huwag po dumating, Panginoon, ang time na kami naman, Panginoon, ay the chance, the scarcity of opportunity to share, to give back to you, will be very limited, Lord. Na yun nga, pagka wala ka ng trabaho, then sharing will be limited. It might be na
in financial only, but there's a lot of ways you can give back to the Lord. Hallelujah. And always, Lord, I will always be hopeful, Lord, will always be grateful for everything, Lord, pagpapala man niyo, Panginoon. Much more sa pagpapalo, Panginoon, dahil we know, Lord, you're teaching us as we go along habang kami sa aming pagpapatuloy sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming aming natutunan ito, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, maisapamuan namin ito, Panginoon. Maipakita namin, Panginoon, sa aming mahal sa buhay, lalong-lalo po sa mga nakakasalamuhan namin, Lord. Ang aming pagpapala kami, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa iyo lamang palagi ang aming pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. For our meditation, Sir Pastor Joel na lang daw po. Pastor Joel. Sige po, nakatapat. Amen. Sige po, tayo patuloy na tumayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Glory to God. Dahil ang Panginoong Diyos, nais po niya na tayo patuloy at lubos na pagpalain sa oras nito. For I decree and declare blessing upon blessing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Receive the blessing from our Almighty God. Financially, materially, physically, emotionally. In Jesus' name, receive the blessing from our Almighty God. Receive strength. Receive healing. In Jesus' name. Receive right now. Receive in Jesus' name. And may the grace of our Lord Jesus, in the love of the Father, in the communion of the Holy Spirit, be with you always. Amen. Amen. Chorus lang naman, di ba? Hindi po pa nila muna. Hindi ko pa alam. Baka hindi kasi tignan mo. Ano daw pong kakatay?